At tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa ating mga confessions, Heidelberg Catechism. Kung kayo mayroong kopya, ito'y aking babasahin at sana sundan ninyo ng inyong paningin. Tayo na sa Lord's Day 20 at ang Lord's Day 20 ay naglalaman ng isang tanong at sagot. So, napakaikli lang. Pero hindi ibig sabihin, maikli lang din ang paliwanag ng tanong at sagot na ito. Aking babasahin sa wikang Tagalog, tanong 53. Ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa Espiritu Santo? Sagot, una, na siya ay tunay at kapwa walang hanggang Diyos, kasama ng Ama at ng Anak. Ikalawa, na ipinagkaloob rin siya sa akin upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, gawin niya ako na kabahagi ni Kristo at sa lahat niyang mga pakinabang upang ipanatag niya ako at manahan siya sa akin magpakailanman. Upang ipaliwanag iyan at upang tignan kung saan ito pinagbasihan itong ating susing talata, sa tuwing tayo nag-aaral ng Heidelberg Catechism, ang tanong at sagot ay ang siyang ating ginagawang susing talata. At ang pinagbasihan niyan ay ang kinasihang salita ng Diyos. Buksan naman natin ang ating mga Biblia sa unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 17 ang ating babasahin. Unang Korinto, Kapitulo 3, talatang 1 hanggang 17. Ang sabi, subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya, sapagkat kayo ay makalaman pa. Sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman? At kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao. Sapagkat kapag sinasabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ang iba, ako ay kay Apolos, hindi ba kayo'y mga tao? Ano nga ba si Apolos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Kaya walang anuman ang nagtatanim o ang nagdidilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa, at ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang upa ayon sa kanyang paggawa. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa isang matalinong tagapayo o tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus. Subalit kung ang sino man ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto,
pilak, mahahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahahayag, sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi. Bagaman siya ay maliligtas, ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Kung ang sino man ay magtangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, at ang templong ito ay kayo. Tumako naman tayo sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 20. Verses 9 to 20. Ganito ang sabi, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masasamang tao ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga nakikiapid sa kapwa lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggagancho ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako paaalipin sa anuman. Ang pagkain ay para sa tiyan, at ang tiyan ay para sa pagkain. Ngunit ito at ang mga iyon ay wawasakin ng Diyos. Gayunman, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon, at ang Panginoon ay para sa katawan. At binuhay ng Diyos ang Panginoon, at bubuhayin din tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko ba ang mga sangkap ni Kristo at gagawin kong mga sangkap ng isang masamang babae? Huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na ang nakikisama sa masamang babae ay nagiging iisang katawan na kasama niya? Sapagkat sinasabi, ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging iisang espiritu na kasama niya. Umiwas kayo sa pakikiapid. Bawat kasalanang maaaring gawin ng tao ay nasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kaniyang banal na mga salita. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, minsan, aaminin ko bilang inyong pastor, napakahirap pag-usapan
talagang pag-usapan ang tungkol sa banal na espiritu. Mahirap dahil kung sino siya. Dahil siya ay espiritu. Pag sinabing espiritu, alam natin na ang espiritu ay isang buhay na nilalang na walang pisikal na anyo. At sa banal na espiritu, wala tayong malinaw na imahe o larawan. Sa halip, ang Biblia ay nagsasabi o nagbibigay lamang ng paghahambing na ang espiritu ay gaya ng hangin na umiihip. Medyo nag-pause ako kasi medyo hirap ako sa H. Hangin na umiihip. O gaya ng apoy na nag-aalab. Ngunit marahil ang alam nating lahat ay ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin bilang isang templo. Na maaring sinasabi natin ngayon, ako ay templo ng Espiritu Santo. Ngunit ang tanong para sa atin mga kapatid, ano nga bang ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin kapag sinabi mong, ako ay templo ng Espiritu Santo? Ano nga ba ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin bilang kaniyang templo? At ano ang kaniyang layunin sa pagtira niya sa iyo? Ano ang layunin sa pagtahan niya sa atin? Ngayon, sa Lord's Day 20, at mismo sa kasulatan, tinuturo sa atin ng Diyos na tayo ay mga templo ng Kaniyang Espiritu Santo. At tandaan sana natin mga kapatid, hindi lang ito tungkol sa bawat isa sa atin, hindi lamang ito tungkol sa bawat isa o sa bawat individual, kundi ang Diyos ay mayroong mas malawak na layunin para sa atin. At bilang iglesia, sama-sama tayong templo ng banal na Espiritu. Kaya sa paksang ginawa tayo ng Diyos bilang templo ng Kaniyang banal na Espiritu, mga kapatid, ating bibigyang diin ang dalawang mahalagang punto. Una, bilang iglesia na sama-sama. Again, bilang iglesia na sama-sama. Pangalawa, sa ating pag-aaral, bilang mga individual na mananampalataya. Again, bilang mga individual na mananampalataya. Tunghayan natin ang unang punto. Bilang iglesia na sama-sama. Ang templo ay kilala bilang tahanan ng isang Diyos with a small d dito sa lupa. Para sa atin, or dito sa atin, makakakita tayo o makakakita ka ng mga templo sa iba't ibang lugar. Mayroong mga lugar kung saan nagtitipon ang mga grupo o ang mga relihiyosong grupo upang ano? Upang sila ay sumamba sa kanilang Diyos. Ngunit sa kasaysayan, in history, lalo na sa mga pagan o mga paganong lunsod, ang mga templo ay tila malalaki. Ang mga templo ay magagarbo.
Ang mga templo ay mga detalyadong idinisenyo para maging tahanan ng kanilang Diyos. Ngayon, kung ito ay ating ikukumpara o ihahambing natin sa bansa na nakapalibot sa bayan ng Diyos, nakapalibot sa bayan ng Israel, oo, mga kapatid, mayroon din silang templo. Meron din silang templo tulad ng, let's say, ng mga Romano. Ngunit ang templo ng Israel sa Jerusalem ay naiiba. O natatangi. Ito'y tinuturing din na tahanan ng kanilang Diyos with a capital D dito sa lupa. At oo, tulad din ng ibang templo sa iba't ibang lugar, ang Israel ay nagtitipon, ang bayan ng Diyos ay nagsasama-sama rin sila upang sumamba sa kanilang Diyos. Subalit, ang malaking pagkakaiba nito, templo ng Israel ay walang imahen. Walang Diyos, Diyosan, o walang ribulto. Sapagkat ang tunay na Diyos ay Espiritu. Hindi siya maaaring ilarawan sa pisikal na anyo. Kaya wala tayong nakalagay sa likuran na maputi o maitim na tila nakapako sa krus. O sino mang nakatayo sa kanan ko, sa kaliwa ko, na mga Diyos-Diyosan. Gayunpaman, ang Diyos na di nakikita ay nagagalak na ipahayag ang kanyang presensya sa templo. At ito ay para sa ikabubuti ng kanyang bayan, na sa tuwing nakikita o natatanaw ng mga Israelita ang templo, iyon, mga kapatid, ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ng tipan ay nananahan sa kanilang kalagitnaan, naroroon sa kanilang presensya, na madalas ipinapadama niya iyon sa pamamagitan ng kaniyang pagpapala sa tuwing sila'y nagsasama-sama o nagtitipon para sumamba sa Diyos. Pinagpapala niya ang kaniyang bayan, pinagpapala ng Diyos ang mga taga-Israelita sa pamamagitan ng pag-unat ng kamay ng mga pari o ng pari. At oo, hindi lahat ay maaaring pumasok sa mismong templo. Tanging ang mga itinalagang pari lamang ang mayroong karapatang gawin iyon. At lalo namang hindi basta sino man ang maaaring pumasok sa kabila o likod ng tabing, doon sa Holy of Holies, doon sa kabanal-banalang lugar. Tanging ang punong pari ang maaaring pumasok doon isang beses lamang sa isang taon, at kailangang mayroon siyang daladalang dugo ng handog pantubos. Kaya para sa atin, kapag tayo ay lalapit, magtutungo sa tahanan ng Diyos, kinakailangan ng paimtim, kinakailangan ng lubos na paggalang.
reverence. Lubos na paggalang natin sa Diyos. Ang templo ay isang makapangyarihang simbolo ng presensya ng Diyos. Ngunit di iyon nagtagal. Hindi iyon nagtagal, mga kapatid. Iyon ay nawalan ng halaga. Iyon ay nawalan ng kabuluhan. Pakinig, dahil sa sakripisyo ni Jesucristo. Dahil doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, dahil kay Kristo ang anak ng Diyos, dahil kay Kristo ang bugtong na anak ng Diyos. Ito pang ipaliwanag yon. Kung maalala ninyo, nung nang mamatay ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ang tabing ng templo ay nahati. Nahati iyon mula itaas hanggang ibaba. Ngayon ang tanong rito, anong ibig sabihin nito, Pastor? Ang ibig bang sabihin nito, ipinapakita ba nito na tumigil na ang Diyos sa pagtahan sa gitna ng mga tao? Ngayon ang sagot ay hindi. Sapagkat ang ibig sabihin nito ay hindi na limitado. Listen, hindi na limitado ang presensya ng Diyos sa isang pisikal na lugar. Hindi lamang limitado sa iisang bansa. Hindi na limitado sa iisang lahi. At dahil kay Kristo, ito ang mabuting balita, dahil kay Kristo ngayon, ang Diyos ay nananahan sa puso natin. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin, sa bawat mananampalataya. Ang iglesia o komunidad ng mga mananampalataya o ng mga banal, saan man ito tumungo, saan man ito pumaroon, nasan ka man, nasa sa iyo, nakatahan ang Espiritu Santo. At ang katotohanan ito, ang siyang ipinaliwanag ni Pablo. Nasa kanyang mga sulat, nasa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, na alam natin na si Pablo ay mayroong mabigat na pasanin sa kanyang puso nang kanyang isulat ang unang liham na ito, ang 1 Corinthians. Na tila nakalimutan ng mga taga-Korinto kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging isang iglesia ni Kristo. Nakalimutan nila na sila'y iglesia. Sila'y nagsibalik sa pag-iisip at kaasalan na parang sumasamba pa rin sila sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols. Kaya naman dito sa 1 Corinthians, ipinaalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto kung sino sila sa harapan ng banal na Diyos. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9, sinasabi roon, kung ating titignan muli sa ating mga Biblia, sa unang Korinto kapitulo 3 talatang 9, ang sabi, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ang ibig sabihin ng salitang bukid ng Diyos,
Ibig sabihin yan, ay ang Diyos ay patuloy na kumikilos sa atin bilang iglesia. Ito'y tulad ng isang magsasaka na nagtatanim, magsasaka na nag-aararo, nag-aalaga at umaani ng kaniyang bukirin. At ang pagiging gusali naman ng Diyos, salitang gusali ng Diyos diyan sa talata, ay nangangahulugang itinayo tayo ng Diyos. Itinayo tayo ng Diyos at inilagay niya tayo sa isang matibay na pundasyon. Did you get that? Na tayo'y inilagay ng Diyos sa isang matibay na pundasyon. At ang pundasyong iyon ng iglesia, kaya kapag ikaw ay nakatayo doon, nakalagay doon sa pundasyong iyon, hindi ka basta-basta babagsak. Hindi ka basta-basta magigiba. Ang pundasyong iyon ng iglesia, ng ating iglesia, ay walang iba kundi si Kristo. Ang ating Panginoong Hesus Kristo. Now sa verse 16, same chapter, 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ang sabi, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Tama yung pagkakasalin ng ating daladalang Bible. Pumunta tayo rito. Pag pupunta tayo dito, meron tayong dalang the Bible, di ba? Sa Bible natin, tama yung pagkakasalin. Kalagay yung salitang kayo. Kaya bilang kongregasyon, bilang nagtitipon-tipon, nagsasama-sama, listen, tayo ang templo ng Diyos. Na sa pamamagitan ng kanyang Espiritu, sabi ng Catechism, Thursday 20, question and answer 53, sabi na siyang tunay at kapwa walang hanggang Diyos ay naroroon at nananahan sa atin. Did you get that? Siyang tunay at kapwa walang hanggang Diyos ay naroroon at nananahan sa atin. Kaya kung tayo ang templo ng Diyos, tayo ay tinatawag na maging isang tahanan ng pagsamba. Tahanan ng pagsamba. Alam nyo, minsan, nakakalungkot. Iniisip natin na hindi ganoon kahalaga ang pagdalo sa gawain ng Diyos. Darating ka late. Mayroong pang first service lang. At mayroong pang second service lang. At may mga pagkakataon pang sa tuwing tayo'y umaawit ng salmo, sa oras ng pananalangin, at ngayon sa pakikinig ng kaniyang salita, ay bored na bored tayo. Antok na antok tayo. Lumilipad ang ating kaisipan. Imagine, mga kapatid, listen. Ano ang kahulugan para sa iyo ng pagtitipon?
Let me ask that question to you right now. Ano ang kahulugan para sa iyo ng pagtitipon? Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun para sa atin? Tingnan natin Hebrews 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Ngayon, kung ganun ka, sa aking mga nabanggit, kung ganun ka, during worship services, I will tell you, hindi ka nakaka-encourage. Nakaka-discourage ka sa kapwa mo mananampalataya. Nakaka-discourage ka sa katabi mo. Hindi ka nakikinig. You keep on using your cellphone while listening. While yung nasa harap ay nagtuturo, nangangaral ng salita ng Diyos. You're not an encouragement to others. Ano ang kahulugan para sa atin ng pagtitipon? Ito'y upang mapalakas natin ang ating kapwa mananampalataya. Ngayon kung hindi, and you realize, ako yun ah. Ako yung kinakausap ng Diyos ngayon. I must listen and I must obey. And I must repent. Magsisisi ako ng aking mga kasalanan sa Diyos. Tama mo, kapatid. Ang iyong pananaw patungkol sa pagtitipon sa gawain ng Diyos, sa pagsamba natin sa tahanan ng Diyos. At kung tayo ay nagtitipon sa Kanyang pangalan, Siya mismo ay naririto sa ating kalagitnaan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo. Kaya sana siguraduhin nating nakafocus tayo sa pagsamba natin sa Diyos. Hindi yung naglalaro ka lang diyan ng Mobile Legend, pa-scroll-scroll ng iyong Facebook account, ng iyong Shopee account, chine-check mo palagi ang iyong Messenger. Please, kapag tayo ay nagtitipon, siguraduhin nating nakafocus tayo sa pagpapasalamat natin sa Diyos. Hindi yung punong-puno tayo ng mga alalahanin sa trabaho o sa mga social media updates. At sana'y nakapagpahinga tayo ng maayos, nakapagpahinga ang ating katawan mula sa lahat ng ating mga pinagkaabalahan sa mga nakalipas na mga araw. Para hindi kayo napipikit, para hindi tayo aantok-antok habang nangangaral si pastor. Siyempre, ang pinaka-importante sa lahat, handa ang ating mga puso. Magtutungo ka sa iglesia ng Diyos, handa dapat ang iyong puso.
Hindi ka lang basta nandidiyan. You must participate. Bilang iglesia, bilang kongregasyon, kasama na ang mga nakikinig ngayon sa Zoom o online. Tingnan natin ang ating mga sarili bilang banal na tahanan ng Diyos. Tignan natin ang ating mga sarili bilang banal na tahanan ng Diyos. Na ang ibig sabihin, sama-sama tayong sumasamba sa Diyos. Sama-sama tayong naglilingkod sa Diyos. Sama-sama tayong ipinapahayag, ipinapangaral natin ang mabuting balita ni Kristo at sama-sama tayong nagbibigay ng karangalan, ng kaluwalhatian sa Diyos na nagligtas sa atin. Iyan ang iglesia na sama-sama. Pangalawa, ngayon sa ating pag-aaral, bilang mga individual na mananampalataya. Nang isulat ni Pablo ang kanyang liham sa mga taga-Korinto, meron din siyang personal na layunin. Na alam natin na ang bawat iglesia ay binubuo ng mga miyembro. Let's say, binubuo ng mga confessing member. At sinasabi ng salita ng Diyos na ang bawat mananampalataya, anuman ang kanyang edad, anuman ang kanyang katayuan, siya ay tahanan ng Espiritu Santo. Siya ay tahanan ng Espiritu. Ngayon ang tanong, anong ibig sabihin nito para sa atin? Ang tanong, ano ang epekto ng banal na Espiritu sa atin? Ano ang malaking epekto ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin bilang isang mananampalataya? Sa 1 Corinthians chapter 6, buksan natin mga Biblia. 1 Corinthians chapter 6. At dyan sa chapter 6, hinahamon ni Pablo ang mga taong naniniwala na maaari silang mamuhay ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Nakatwiran nila o para sa kanila, ako ay iniligtas o pinalaya na ni Kristo mula sa kautusan. Para sa kanila, wala ng law. Wala na ang moral law. Gusto nila sila masunod. Gusto nila mangyari ang kanilang gusto. Ngayon, dahil sa ganitong pananaw o ganitong kaisipan, maraming mga taga-Korinto ang nasasangkot sa mga bagay na sumisira sa kanilang pananampalataya. Partikular na binanggit riyan ni Pablo ay ang kasalanang sexual immorality, na naging problema sa marami sa kanila, sa mga taga-Korinto. Alam nating kilala ang Korinto bilang isang napakasama o makasalanang lungsod. Ganyan ang kanilang mga templo. Punong-puno ng mga ganyang klase o mga paganong templo. At na tunay na napakahirap para sa mga Kristiyano noon. Dito para sa mga taga-Korinto ang makapamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Napakahirap.
Subalit rito ang naging tugon ni Apostol Pablo, masasabi nating tunay na kahanga-hanga, na sa halip na iwasang banggitin ni Apostol Pablo ang templo, ang salitang templo, sinabi niya sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya, na kayo ang mga templo. Na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sila'y buhay na mga templo. At hindi mga templo, take note, hindi mga templo ng huwad na Diyos, kundi templo ng isang tunay at banal na Diyos. Meaning, nasa kanila si Kristo. Na kahit saan man sila magpunta o magtungo, kasama nila ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang totoo, mga kapatid, malaki talaga ang epekto nito sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Isa na rito ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians. Now, kung nandyan kayo sa 1 Corinthians 6, sa verse 13, ang sabi roon, verse 13, gayon man ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. At ang Panginoon ay para sa katawan. Tapos dinagdag niya sa bandang baba, sa verse 19, 1 Corinthians chapter 6 verse 19, ang sabi, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Pinanggit ito ni Pablo upang warningan, balaan ang mga taga-Korinto. Laban saan? Laban sa kanilang mga kasalanan, laban sa kanilang mga karumihan. Higit pa rito, ipinapaalala ni Pablo ang kagandahan ng pagiging tahanan ng Espiritu Santo. Yun talaga eh. Sa kabila ng ating mga kasalanan, listen, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na sa kabila ng ating maraming kasalanan, naririhan ang kanyang dakilang kahabagan, awa sa atin, ibinigay niya ang kanyang Espiritu upang tumahan sa atin, upang gabayan tayo, upang tayo ay pagkalooban ng kakayahan na mabuhay, upang tayo ay bigyan ng kalakasan, upang tayo'y mabuhay para kay Kristo. Sabi ng Katekism, again, kung nandyan kayo sa inyong kopya, sabi ng Katekism, ang Espiritu Santo na ipinagkaloob rin siya sa akin upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya, gawin niya ako na kabahagi ni Kristo at sa lahat niyang mga pakinabang upang ipanatag niya at manahan siya sa akin magpakailanman. Kaya ang presensya ng Diyos sa ating mga puso ay nagbibigay ng malaking kapanatagan, tunay na katiyakan at tapat na patnubay. Kaya sa biyaya ng Diyos, saan man tayo tumungo, kung ikaw ay lumalakad kasama ang Panginoon, ang di nakikitang Diyos ay napakalapit sa iyo. Kaya ang Diyos na may likha ng langit at lupa, para sa atin mga kapatid, hindi siya walang pakialam sa ating buhay. Sa halip, ang Diyos ay patuloy na kumikilos para sa ating ikabubuti, para sa ating kapakanan. At bilang templo ng Diyos,
sinasabi niya sa atin, parang ito yata dapat ang preparatory sermon. Anyway, bilang mga templo ng Diyos, sinasabi ngayon sa atin ng Diyos, magpakabanal kayo, sapagkat ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay banal. Paulit-ulit ko sinasabi na ang katotohanan na ito, na yung magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay, ay tunay na napakahirap. Mahirap. Dahil, tulad sa mga taga-Korinto, kung ilalagay mo iyan sa ating panahon ngayon, hindi ba't laganap o kalat ang mga tukso sa ating paligid? Tulad sa partikular na kasalanan na dinidil dito ni Pablo at siyang ating pinag-uusapan, partikular sa kasalanang sexual. Hindi na nga iginagalang ng marami ang kasagraduhan ng pag-aasawa. Mga nakokontentong nagsasama bilang magnobyo at magnobya. Na sa paningin nila'y sila'y mag-asawa na. At ilang pindot mo lang sa iyong cellphone, ilang click mo lang sa iyong computer o laptop, pwede ka nang dalhin sa isang pornography site. Even sa Facebook, even sa TikTok, at sa iba pang media, napakadaling maka-access. Mayroong pangang mga application sa Play Store, even sa Apple Store, na kapag ininstall mo sa iyong cellphone at pag-open mo, ay bubungad sa iyo ang maraming sexual activity. Ngayon, sinasabi sa atin ni Kristo mismo, kapag ikaw ay tumingin sa isang babae o sa isang lalaki na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kaniyang puso. Mga kapatid, dinadala tayo ng mga ito sa tukso at upang tayo'y bumagsak. Upang tayo'y manghina sa pananampalataya. Oo, mabigat ang bunga ng ganitong uri ng kasalanan dahil pinahihina nito ang ating kagalakan sa mabuting balita ni Kristo. Pinipigilan nito ang ating paglago sa pananampalataya. At sinisira ng mga ito ang ating paglilingkod sa iglesia. Maging ang ating pamilya. Dahil sa mga ito, ay mawawasak. Iyon ang katotohanan. Kaya ang paalala rito ni Pablo, at ipinapaalala rin sa atin ngayon, ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa Panginoon. Ibig sabihin, ang katawan na meron tayo, ang iyong mga kamay, ang iyong paa, ang iyong mata, ang bawat bahagi ng iyong katawan, ang buo mong katawan, ay para sa Panginoon. Ito'y templo niya. Kaya ibig sabihin, kapag nagpapatuloy ka sa ganitong klase ng kasalanan, dinudumihan mo ang templo ng Diyos. Dinudumihan mo ang tahanan ng Diyos.
Kung maalala ninyo, di ba ito yung binigyang diin sa Lord's Day 41, question and answer 109, nang sabi roon, yamang ang ating mga katawan at kaluluwa ay kapwa templo ng Espiritu Santo, iniuutos niya na pangalagaan itong dalisay at banal. So pinapakita ng confession na seryoso ang Diyos tungkol sa kabanalan. Sa kanyang mga salita, seryoso ang Diyos sa kabanalan. Kaya dapat din tayong maging seryoso na mabuhay ng may kabanalan. Ngunit mga kapatid, hindi lamang ang kasalanang sexual ang binabalaan sa oras na ito. Hindi lamang kasalanang sexual ang nagbibigay babala sa ating kabanalan bilang mga templo. Kasama rin po diyan ang idolatry. Kasama rin diyan ang pagsisinungaling. Kasama rin diyan ang pagkamuhi sa kapwa. Kasama rin diyan ang pagkainggit. Sa lahat ng ito, ang pagsuway mo sa kautusan ng Diyos, sa lahat ng iyan, hindi nalulugod ang Diyos. Narurumihan natin ang tahanan, ang templo ng Diyos. Tandaan sana natin ito mga kapatid. Bago ako magtapos. Ang pagiging templo ng Espiritu Santo ay nangangahulugan sa bawat sandali hangad ng Diyos na tayo mabuhay ng may kabanalan. Yun ang nais, desire ng Diyos na makita sa iyo bilang isang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang anak niya na iniligtas, bilang pinili ng Diyos. Yes, hindi natin ito kaya. But listen. Yes, hindi natin ito kaya. Ngunit ang mabuting balita ay ginawa ng Diyos na posible. Posible. Bakit? Posible natin iyong magawa. Posible tayong makalakad, makapamuhay ng may kabanalan. Naging posible iyon dahil kay Kristo. Sa biyaya ng Diyos, makakapamuhay tayo, makakalakad tayo ng may kabanalan. Aking tatapusin sa mga salitang ito, ating minsay, mga kapatid. Sa ngayon, tayo'y tulad ng mga templo na napapalibutan ng mga scaffolding. Sabihin, hindi pa tapos. Again, tulad ng mga templo na napapalibutan ng mga scaffolding. At doon sa ginagawang yon, mayroon doon nakalagay na karatula. Alam nyo kung ano? Sinasabi roon, ang expected na completion. The expected completion ay kapag dumating na ang ating Panginoon. On the day of Christ return. Sa mga susunod na pag-aaral, atin iyang ididil o bibigyang pansin. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Dakila naming Diyos at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na ito na aming narinig. Nawa kami ay naibaba at tunay na itanghal namin ang iyong pangalan. Patawarin mo kami, O Diyos, sapagkat tunay na kami makasalanan. Lahat kami rito ay nagkamali, nagkakasala, at madalas kami ay wala sa iyong kalooban. Kaya sa mga sandaling ito, nawa nakita namin ang iyong malaking biyaya na palaging bukas, na palaging available para sa amin upang kami ay iyong patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan.
Tulungan mo kami, O Diyos, na makalakad ng may kabanalan at ng may katuwiran sa iyong harapan. At magagawa lamang namin ito tanging sa iyong biyaya lamang at dahil kay Kristo lamang na siyang aming matibay na pundasyon. Na doon mo kami inilagay, sa Kanya mo kami inilagay. Patuloy mo kaming samahan ng iyong banal na Espiritu at ilayo kami sa lahat ng masama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magkakaloob muli sa ating Panginoon.